tinanong namin sila, siguro baka lost in translation kasi puro French yung kausap namin, nag-guess sila. But para 2 weeks ago, nalaman po namin kay Miss Clotty na nakapunta ang Philippines na doon noong 1997. Sila national artist Agnes Locsin, sila Tata, yung PHSA, sila Joy Ayala, sila po yung first group na nagpunta po doon noong 1997. Tapos parang after 30 years, ngayon lang po uli na-imbitahan ang Pilipinas papunta po. Piyesa nila Labaw. Yung piyesa nila ay yung Labaw Tungkol. So yun po yung 1997. Last question po, for the cast. Is this your first time to perform in drag? And if ever, ano yung mga challenges? Tigil. First time po, maraming first time po ito sa akin. Galing po akong sasagot, so first time ko po mag-perform sa CCP. First time ko rin po mag-perform sa mga po, sa labas ng bansa. First time ko ma-experience kung paano yung process ng pagpuput on ng drag. And kung dati ay sobrang nire-respeto ko na yung mga drag artists, lalo pa nung sinubukan na siya sa katawan ko. Dahil number one, ang rule pala dapat ay hindi ka nakakahinga. Mula sa maglalagay ng corset, sa pagsusuot ng heels, yung pagpapalit-palit ng wigs and everything, nakaderas, paglalakad, tiis ganda siya. Pero sobrang fruitful naman kasi maganda yung material. Ang laki-laking adjustment kasi parang katulad na ng sinasabi ni Direk Anday kanina, the text is just one element at marami na kaagad siyang layers. So, nung nag-rehearse kami, kung kailan medyo nagagamay na namin yung mga linya, dumating yung costumes. So, biglang, okay, maglilin ako, nagsasayaw, nang hindi ka nakakahinga dahil masikip yung corset, tapos nakikilis ka pa. So, ang laki-laki ng challenge, pero ang ganda-ganda rin naman yung ding training para mas mag-improve ka as a performer. So, yun po yung naging experience. Ganun dapat ikaw ulit. Actually, for me po, hindi ito yung una kong drag. Pero hindi ko naman sinasabing, ito na talaga yung pinakamahirap, isa sa mga pinakamahirap na role na nagawa ko sa buong buhay ko as theater actor. Kasi yung drag naman na nagawa ko before, minake-upan lang ako at naglakad. And that's it. For a film. Ito yung paa na paka. Yung first time ko po magsuot ng ganito kataas. And for the record, we only have like 10 rehearsals. 10 rehearsals in total, including the rehearsals here. Plus, we only have like 2 days to rehearse on these boots. Kasi hindi naman namin siya ma-rehearse doon. Kasi iba yung space dito. So, we space adjust yesterday. So, isa yun sa pinakamahirap na part ng pagdadrag. But, in the sense kasi, pagkasunduan kasi namin din ng director namin, na ang definition namin ng drag ay hindi drag ng mainstream na but the drag as the dress as girls na ginagawa naman sa theater traditions way back. Sa Kabuki, sa Shakespeare, so... Sabihin ko lang ng secret. So, kasi para pong ang idea is, what if Mary Gerard gave a performance dun sa mga audience na gustong makakita ng nagdudura, ng mga ganun. So, what if kayo ang pinapanood ni Mary Gerard? Parang ganun. So, may thin line between sino pinapanood natin? Yung actor, si Mary Gerard, yung character ba? So may ganun siyang element. So, kaya hindi po yung sinasabi nila na hindi yung the mainstream drag na alam natin. Mag-lip sync, may mga elements pero hindi po yun yung pinupuntahan. Kasi meron pa rin siyang idea na intellectual or thought process siya ni Mary Gerard. At kaya sabi kanina, what if ginagawa niya to for 25 years to stay sane? So it's the other way around. Gusto ko lang paragalan po ang The Andoy na yes! Isa siya sa, I performed with Andoy way back, sabi ko, pero hindi kami magka-eksena sa play. Nakita ko siya mag-Imelda Marcos.
yung Imelda Marcos niya sa The Dome Eaters, that was yung sabi ko, yun yung magic ng theater, no? Hindi niya naman kamukha talaga si Imelda Marcos. Pero paniwalang kami, nanonood kami ng mga batang actor doon sa likod. Paniwalang kami na siya si Imelda Marcos. So nung kinakast siya, naisip ko agad, si Andoy. Mahabang Mahabang proseso casting. Pero kasi, yung challenge ng Mary Gerard, kasi yung hindi mo alam, hindi siya isang layer lang ng realidad lang. Minsan hindi yun namin, ano sinesyon pa ba ito ni Mary Gerard? Imagination to o memory. No, so yun nagbe-blur. So kami din nasa actor. Nasa na ba tayo? Basta. Basta sundan natin si Andoy kung ano siya. Oo, yun. Oh my. Siya talaga po yung anchor namin dito. Yeah. Okay, hindi ko the first time na mag-drag. Pero sabi ko na rin, maganda rin naman to kasi first performance namin sa Monaco is on August 26, which is my 52nd birthday. So sabi ko, why not celebrate your 52nd birthday in drag in Monaco? Excuse me. Diba? On stage. So parang okay na kasi babe. Parang last na to. Okay. 52 years old na ako, nagagaling yung pa ako. Ano ba naman to? Diba? So talaga malaking challenge eh. Buti na lang athletic ako. Kaya kong mag-popo at mag-iikot doon. May ginaganon-ganon na. Di ba nakakalaga? Saktan nila ako. Saktan. Hindi mo na ganun sila mga pakuhawak na lulok ako. Pero maraming salamat po for supporting us really. Yeah. Wala.